Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Yan. Hallelujah. Sa magpalang umaga po sa lahat. Ate Yogi, good morning po. Napakaaga ng Ate Yogi talaga, no? Salamat sa Panginoon. Good morning po. Good morning, Mami Carol. Sister Charmaine, good morning po. Praise the Lord. Happy Monday, yan. Happy Monday po, no? Sa magpalang umaga, no? Ng araw ng Lunes. Hallelujah. Yan. Good morning, Ate Isa, Kaleha. Good morning po. Tunay nga po na pinagpala po tayo dahil tunay nga po na every gising is a blessing. Amen po. Yan. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon po ay wala po ang aking partner dahil mas maaga po ang kanyang pasok. Yan, salamat sa Panginoon. Yan, hintayin muna po tayo. Magtagpo tayo. Yan. Yan, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, hallelujah. Thank you, Lord. Habang naghihintay po tayo ng ating mga kasama, ano po? Salamat sa Panginoon. Yan, good morning, Nanay Shoni. Yan. Siyempre, good morning po sa ating senior pastor, no po, kay Pastor Dong at kay Pastor May, no po, at sa lahat po na narito, good morning po. Yan, salamat po mga kapatid. Yan, tag and share, amin po. Hallelujah, salamat sa Panginoon, no? Dahil magkakasama tayo ngayong muli, no? Yan, good morning po Ate Emerald, good morning po. Good morning, Brother Albert, Kaleha. Good morning po. Yan. Good morning, Nanay Lita, Labori. Good morning po. Good morning, Ate Mila. Good morning po. No? Good morning, Ate Bea. Good morning po. Yan, abang... Good morning, Tate Arnold. Yan, hallelujah, no? Salamat sa Panginoon. Good morning, Nanay Flor. Sige po, kahit medyo ano yung boses ko, gusto ko po umawit sa Panginoon. Awitan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Lord. Hallelujah. Awitan po natin siya ng padalisay po tayo sa ating Panginoon. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan.
Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo na walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pusong dalisay, Panginoon. Patuloy niyong dalisay ng aming mga puso, O Diyos, upang na kami, Panginoon, ay karapat-dapat lumapit sa iyo. Karapat-dapat, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoon. Lord, salamat sa napakagandang umagang ito, O Diyos. Patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Patuloy niyo kaming katagpuin, Panginoon. Patuloy niyo kaming samahan, Panginoon, sa oras na to. Hallelujah. Ang aking mga kapatid, Panginoon, na nasa FB Live, O God, patuloy niyo po silang katagpuin, Panginoon. Katagpuin niyo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Nasa morning devotion na ito, Panginoon, ng daily life sharing, O God. Magsama-sama kami, Panginoon, na magnilay, O God. Lumapit sa iyong banal na harapan. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Salamat sa iyong mga anak na narito, O Diyos. Muli, Panginoon, samahan niyo ang bawat sa amin. Mangusap ka po, banal na Santong Espiritu, sa bawat sa amin. Bagamat magkakalayo po kami, pinag-isa mo kami, Panginoon, ng isang Espiritu. Espiritong nagmumula sa iyo, O Diyos. Kaya muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo. Nagpupuri, Panginoon, sa umagang ito. At sumasamba sa iyo, God, sa Espiritu at katotohanan. Kaya, Lord, salamat po. Kayo, ang kapahayagan mo, Panginoon, ang siyang maranasan namin sa oras na ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Yan, salamat sa mga kapatid natin narito. Good morning, Ate Rose. Good morning, Ate Emerald. Good morning po. Salamat sa mga buhay niyo, mga kapatid, na walang sawa, no? Na gumigising ng umaga para samahan ang bawat isa, no, na nagde-devotion sa daily life sharing. Yan, salamat sa Panginoon. Po, ako nga po pala, si Sister Imelda Villanueva po, ng The Hub of Christ, Montalban Satellite po. Yan, salamat. Good morning po sa lahat. Hallelujah. Good morning, Ate Kasing. Good morning po. Good morning, Sister Flory. Sister Weng, good morning po. Dadako po tayo sa ang ating po ngayon ay matatagpuan po sa 1 Timothy chapter 2 and 3. No po ang ating pagbubulay-bulayan. No po. Sige po. Sabihin niyo po kung kayo'y handa na.
Yan, nabati ko na ba? Yan, good morning po, Kuya Rizal. Good morning po. Good morning po, Mami Marilyn. Good morning po. Yan, sino pa ba yung mga babatiin, no? Yan, salamat sa Panginoon. Amen po. Sige po, ilagay niyo po dyan. Handa na po ako. Yan, no? Kasi tayo po ay magbabasa na, ano po? Mag-umpisa na po tayong magbasa ng kanyang salita. Amen po. Hallelujah, no po? Yan, lahat po ng may mga sandata po dyan. Handa nyo na po ang ating banal na kasulatan. Amen po. 1 Timothy chapter 2. Amen po. Hallelujah. Yan. Good morning po sa lahat. Good morning po sa Anacleta Paro Torres. Yan. Good morning po. Hindi ko na mabasa. Yan. Kuya Clifton, Manila. Hindi ko alam kung yung Clifton ay lalaki, no? O babae. Basta. Yan. Good morning po sa lahat. Amen po. Hallelujah. Praise the Lord. Okay po. Mag-umpisa na po ako magbasa, no? Yan. Chapter 1 po chapter 2, verse 1. Yan. Mga tagubilin tungkol sa pananalangin. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, pananalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may makapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos sa ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisang tagapagligtas at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang mga babae na may dapat maging mainhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang pinakahiyas nila ay hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit, kundi ang mabubuting gawang nararapat sa mga sumasampalataya sa Diyos. Ang babae kailangang tumahimik sa panahon ng pag-aaral at lubos na pasakop. Hindi ko pinapayagang ang babae magturo o mamahala sa mga lalaki. Kailangang tumahimik siya. Alalahanin ninyong si Adan muna ang nilalang bago si Eva. Hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at sumuway. Ngunit maliligtas ang babae dahil sa pagsisilang ng sanggol. Kung may kababaang loob siyang mamumuhay sa pananampalataya, pag-ibig at kabanalan. Dito naman sa chapter 3, ang mga tagapangasiwa sa iglesia, no? Totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangan wala siyang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, yan. Bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo.
Kailangan ding siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya'y mahusay, mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi niya kayang pamahalaan? Kailangang siya'y matagal ng mananampalataya. Matagal ng nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng dyablo. Kailangan ding siya'y iginagalang na mga taong hindi kaanib sa iglesia at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia. Kailangan naman ang mga magiging tagapaglingkod sa iglesia ay marangal, tapat, mangusap, hindi sugapa sa alak, at hindi saking. Kailangang sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino, hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa iglesia. Maayos siyang namamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 14, malaki ang pag-asa kung magkita-kita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunmay, sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos. Sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating reliyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatutuhanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap. Amen. Ano po? Pagpalain po ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Yan, good morning po, Nanay Norma Salis, Cadiz. Good morning po, Mami Josephine. Good morning po, Brother Maxwell. And good morning po, Ate Marisa Nunez. Good morning po. Yan, nabati ko na po ba ang lahat? Yan. Good morning, Ate Leia. Good morning po. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Amen po. Hallelujah. Oh. Yan, dito po, no? Sa tagubilin, yan, mga prayer warrior, ayan na po, no, talagang, yung pananalangin, no, dito po yung, no, sabi nga dyan, no, napakaliwanag, no, yung ating, kaya, sabi niya dito, yung paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, ito po, sa ating, at pasasalamat para sa lahat ng tao, no, at talagang, sa pananalangin po natin sa ating Panginoong Diyos, no, mga prayer, at sa lalo na po sa atin ng mga nananalangin, no po. Sabi nga po diyan, no, na talagang
kailangan po talaga nating may panalangin, no? Ang lahat, no? Ng mga tao kagaya po ng ginagawa natin. Hallelujah. Na, sabi niya dyan, panalangin natin ang lahat ng tao, no po? Ano pa, yung mga hari, no? Yung mga nasa makapangyarihan, no? Ipanalangin po natin. Amen? Panalangin po natin. Dahil na maraming nangangailangan ng panalangin sa bawat isa sa no? Maraming nangangailangan ng prayer. Po? Na yung ating pananalangin talaga, no, ay napakahalaga, no po, sa ating buhay Kristiyano, no? Talagang hallelujah. Yan. Kasi alam po natin, ang ating Panginoon ay makapangyarihan po sa lahat. No? All-powerful ang ating Panginoon at all-knowing God. Kilala ka niya, kilala niya ako, kilala niya tayong lahat. At ang ating Panginoon talaga ay makapangyarihan po. No? Kaya nga yung mga nananalangin sa Panginoon, kaya nananalangin sa Panginoon, dapat alam natin na ang ating Diyos ay buhay at makapangyarihan. Tumutugon ng mga panalangin. Amen po? Napakahalaga po na alam po natin yan. Ang hirap naman, nananalangin ka, hindi mo kilala yung Diyos mo. Hindi mo alam na all-powerful. Hindi mo alam na kilala ka niya. Di po ba? Alam ng Panginoon, kilala niya tayong lahat. Alam natin yun, no? Pag binasa mo ang banal na kasulatan, nakalagay po dyan sa ating binabasa, no? Lalo na po sa awit, no? Wala tayong maililihim. Kilala niya po tayong lahat, mga kapatid. Kaya sa ating pambuhay pananalangin, no? Napakahalaga po, no? Na sabi niya dyan, na dapat sa ating buhay pananalangin, bago tayo lumapit talaga sa Lord, nagpapalinis tayo, no? Kasi hindi natin alam na may mga nagagawa tayong mali. Kahit minsan maganda yung pananalita mo, pagdating sa iba, ay nakakasakit pala tayo, di po ba? Kaya sabi nga dating pinasa, no, na ano po, mapaabot natin, no, sa Diyos ang ating kahilingan, panalangin, pamanhig, no, at pasasalamat. Ano po? Yun po yung natin, no? Yan, hallelujah. Yan, good morning, Ate Salve. Yan, hindi ko alam kung yung Kiel ba ay babae, no? Good morning po. Yan, Sir Sonia, good morning po, no? Yan, salamat sa Panginoon sa mga buhay niyo, mga kapatid. Kaya dito pa lang po, no, as a prayer warrior o isang mapanalanginin, no? Kasi yan po isang katangian natin, no, nakakilala sa Panginoon, no? Yung manalangin, no? Yan po yung natin. Di po ba? Yung pananalangin natin, no? Sabi nga sa James, di po ba? Na basahin natin, para gusto kong mabasa natin yung James chapter 5 verse 16. No? Na pag nanalangin talaga tayo, dapat yung walang hadlang, no, para sagutin tayo ng Panginoon, sinasagot ang ating panalangin, no? Sabi niya sa James o Santiago chapter 5 verse 16. Yan, sabi niya, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Di po ba? Kaya napakahalaga po, no, sa ating panalangin. Mahirap naman nanalangin tayo hanggang kisame lang. Amen po? Kasi ang ating panalangin ay talagang yan, naririnig din po ng kaaway yan. Nakikipag-unahan yan sa mga anghel na dalhin doon sa langit, no? Kaya nakikipag-unahan po yan. No? Minsan inaagaw pa nga yung prayer natin eh. Sinasagot din ng yan, no? Sumasagot din ang diablo ng panalangin. Kaya lang yung panalangin na tinutugon niya ay madaling
mawala, no? Madaling hindi kagaya ng ang Panginoon ang sumagot, talagang mararanasan mo yung joy, mararanasan mo yung sa pagtumugon ang Diyos sa panalangin mo o panalangin nating lahat. No po. Kaya napakahalaga po no, sa ating mga buhay, mga kapatid, na mayroon tayong malinis na puso. No? Kasi napakaliwanag po ng sinabi diyan sa ating binasa. Na lalo emphasize pa dito no na yung lalaki no, sabi niya nga po diyan no. Kasi alam natin na ang ating Diyos talaga ay buhay. Panghawakan natin 'yon. Amen po. Kasi sabi niya diyan sa verse 2, gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa. Kaya nga natin di niyo napapansin, pinapanalangin natin lahat. Kasi nandito po tayo no? Sa pamilya natin, mararanasan natin ang kapayapaan, no? Sa lugar natin, sa ating bansa, mararanasan natin yung kapayapaan at tahimik na pamumuhay. Kaya pinapanalangin po natin. Napakahalaga po yun. Kasi siyempre, kung magulo ang ating tahanan, makakapamuhay ba tayo ng tahimik? Kung ang ating lugar na kinalalagyan ay magulo, hindi tayo baka nga hindi ka pa magkapag-concentrate manalangin, di po ba? Lalo na ang ating bansa, no? Pag magulo, awayan dito, kaguluhan, hindi tayo makakapamuhay ng tahimik. Kaya natin sila pinapanalangin, no po? Kaya nga tayo may 24/7, laging nananalangin, talagang niyayanig natin ang langit. Alam niyo po ba, pag nagpipray po tayo, niyayanig natin ang langit. Talagang ang Diyos ay itong mga anak ko to ang kukulit, di ba? Tugunin ko na nga to, di po ba? Kaya ang sarap na kilala mo yung Diyos mo no? Na ang Diyos mo ay tagmutugon. Amen. Hindi siya bingi, hindi siya bulag, di po ba? At hindi maiksi ang kamay para hindi niya abutin yung mga pangailangan mo. At hindi siya bingi para hindi marinig ang iyong panalangin. At hindi siya bulag na hindi niya nakikita ang iyong ginagawa. Kaya doon pa lang po mga kapatid, ang sarap po na may Diyos sa buhay na tumutugon ng panalangin. Kasi alam natin na ang ating Diyos ay tagapagligtas. Ang Diyos ang nagligtas sa atin, no? Siya yung napako para sa atin. Imbis na tayo yung mapako sa krus, tayo yung magdaanas ng pagkaparusa ng kasalanan, siya ang umako para sa atin. Kaya pag nakakalimot nga, di po ba, back to the cross lang. Balikan mo yung cross, kung anong ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin. No? Pag hindi mo nararanasan ang presensya ng Diyos, balik ka sa Word. Basahin mo ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po, no? Napaka-powerful ang prayer po dahil powerful ang ating Panginoon na sinasamba at pinaglilingkuran. At sabi niya diyan, di po ba? Sapagkat iisa ang Diyos at isa ang taga-pamagitan. Siya po ang mediator natin. Kaya nga laging nasa huli, sa pangalan ni Jesus, di ba? Ito ang aming panalangin, di ba? Kaya natin ginagamit lagi ang pangalan ni Jesus. Kasi siya po yung mediator natin. Siya po yung tagapamagitan natin sa Ama. Kasi wala namang ibang daan di po ba? Sabi nga, I am the way, the truth, and the life, di ba? No one's come to the Father except by me. Sabi ng ating Panginoong Jesus Kaya dapat nating kilalanin ang ating Panginoon. Alam mo kung gaano siya ka-powerful sa buhay mo. No? Kaya panghawakan po natin yon. Panghawakan natin na ang ating Panginoong Jesus ay naghandog ng kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Para sa ating lahat. Ano po? Tinubos niya tayo. Sabi niya dyan, siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang ng mga ngaral. Amen? Apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil.
Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Yan po yung sinabi ni Pablo. Which is din tayo ngayon. Naninindigan tayo, nangangaral tayo, kasi naranasan natin eh. Naranasan ni Pablo, yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, ganun din po tayo. Bakit tayo nangangaral? Bakit tayo lumalapit sa Diyos? Bakit tayo nagpipray? Bakit tayo nananalangin para sa ibang tao? Kasi naranasan natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Naranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Naranasan po natin yun. Kaya, ang katotohanan ay wag po tayong mahiya o matakot na ipahayag ang katotohanan na siyang nagbago ng ating buhay, na siyang ating nalaman. Wag po tayong matakot, mga kapatid. Ano man ang sitwasyon mo, panghawakan mo ang salita ng Diyos, yung salita na nagbago ng buhay mo. Yun po, panghawakan natin. Ako po talaga, nung nakilala ko ang Panginoon, ang nagsing in sa akin, John 3:16. Yun talaga ang humipo ng puso ko. Kaya yun ang lagi kong sinishare, John 3:16. Kasi talaga, powerful talaga ang John 3:16 pag yan ang sinare mo talaga sa Lord. Talagang hipuin ng Diyos ang puso na nakakapakinig. Kaya dito pa lang po, mga kapatid, no? Sa ating buhay Kristiyano. Anong sabi po dyan sa verse 8? Ibig ko ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalangin may malinis na kalooban. Walang hinanakit o galit sa kapwa. Diba? Kagaya nga ng binasa natin sa James chapter 5 verse 16. Na magpatawaran, humingi ng tawad, kung may mga tampo o mga di po ba? Kaya nga sabi ko lagi noon, kailangan matutunan ng aking mga anak, ng aking asawa na laging mag-sorry. No, kung yung mga nagawa, na kasalanan, mag-sorry. Huwag nang paabutin. Bakit? Siyempre maapektuhan yung pananalangin eh. Ang hirap kayong manalangin na may sama ng loob. Kilala tayo ng Diyos. Po ba? Kaya pag may sama ng loob, pag napawi na yung sama ng loob mo, di ba, ang sarap manalangin. Ang sarap lumapit sa Diyos. At saka, hindi kayo magkakailangan sa loob ng tahanan nyo, di ba? Hindi iiwas yung anak mo, hindi iiwas yung asawa mo. Di ba? Hindi kayo walang iwasan, di ba? Lalo na sa loob ng tahanan. May harmony, di ba? Masaya. Di ba? Kaya nga walang perfect family, pero may, healthy family. No? Doon pa lang po, no? Kaya sa loob ng tahanan, sa amin po, no? Lagi namin inaano nga talaga, no? Kasi, siyempre, nakakilala ka na sa Lord, na mananampalataya ka ng Panginoon, Kilala mo ang Panginoon, no? Na mawagpatawad po. Dapat katangian din po natin yung mawagpatawad, no po? Yung mga katangian ng Panginoon, no? Napakahalaga po yun. Kaya nga, ang pattern natin ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, be Christ-like. Ano po? Yun, totoo po yun, no? Napakaano po, no? Kaya tayo po, mga kapatid, no? Tapos dyan, ang mga babae na may dapat maging mainhin. Yan. Amen. Ito na. Maging mainhin, maayos, at maingat sa pananamit ayos ng buhok. At pinakamahiyas nila ay hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit. Alam niyo po ba, minsan na may misinterpret pa ako. Alam niyo po kasi sa pamamahala ko, pamumuno ko sa church bilang isang nagpastor po, no, ng isang church. Ano po, maigpit po talaga ako, no? Kasi yun po yung ko una kong dinisiplina sa sarili ko, no, mula nung nakakilala ko bilang isang kabataan, no po. Ayun, salamat talaga sa Diyos kasi hindi ko naranasan ng magsuot ng mga bagay na yun, yung mga damit, yung mga palanamit na, na may yung maiksi, medyo ilang ako, no, mga sleeveless, hindi po ako, talaga nun. Kasi nabasa ko po ito nun nung unang, kabataan ko, kaya hindi po ako talaga nagsusuot, grabe, na mga nagsasaway pa ako. Pero sa pamamahala ko po talaga, hindi po ako nagpapatayo talaga sa church.
o yung mga tatayo sa harapan na naka-sleeveless. Pinabababa ko po sila, no? Pinapauna ko na po talaga yun. Pag ikaw ay isang leader at alam mo na, sasabihin mo yung katotohanan sa kanila. Sasabihin natin yung, hindi naman sinabi na, hindi naman po sinabi na, syempre, yung sobrang naman. Doon pa lang po, no, sa atin, yung mainhin. Hindi naman po yung mainhin na di naman makabasag ng pinggan. Yung, alam niyo po ba yung yung napaka, anong tawag doon? Yung mainhin talaga, yung halos, yung maapakan mong damo ay natutuyo sa hinhin mo, hindi po ganun yung yung ibig sabihin, mainhin, yung feminine yung kilos, yung maayos, hindi magaslaw, yun po. Tama po ba, mga kapatid, mga kababaihan? Hindi magaslaw, ano po? Kaya pag nagsusot ng sleeveless, ano pong sinusot pa? Mayroong blazer, di po ba? Mga kababaihan? Kaya doon pa lang, ako nakita ko po talaga sa ating church, no po, no? Talagang disiplinado, lalo na po sa pananamit, no? Naka-sleeveless, pag naka-sleeveless ka, naka-chuleko ka, no? Naka-blazer, no? Ang gandang tignan, no? Nakakatuwa, no? Kasi alam niyo po sa pananamit po natin, una pong ino-honor natin ay ang Panginoon. Kasi naglilingkod tayo sa Panginoon Nananampalataya tayo sa Kanya Unang-unang ino-honor po natin ay ang Panginoon. Kaya mula nung nakilala natin ang Panginoon, siyempre, magiging maayos yung natin, kilos, lalo na po tayo, no? Na, siyempre, dalagang, mga gano'n, di ba, yung mga dalagang Pilipina, di ba, mainhin, mga gano'n. Totoo po yung mga kapatid. Pag tayo ay nakakilala sa Panginoon, lahat ng mga hindi ka nais-nais na ginagawa o pananamit, ay inaano na talaga natin. Inaalis po natin, no? Kaya nga, yun yung pagbabago sa buhay natin, sa pananamit. Kung dati magaslaw ka, maharot ka, di po ba? Pati nga pananalita, babaguhin natin, di po ba? Yung pananalita mo na dati, ano ba to? Yung hindi maganda yung pananalita mo. Yan, sabi nga ni maharot, mawawala yun. Magiging ka. Di po ba? Hindi ka maharot, no? Hindi ka mayroon pang tawag doon no? Yung magaslaw kung kumilos, no? Hindi ka na magsusuot ng ano po ba yung mga nila, yung mga pek short, yung mga tattered na kitang-kita yung mga di ba, ka na noon? Yung iba nakasuot ng cycling, yung mga no? Mga kinapos sa tela na tinatawag, di po ba? Kaya doon pa lang po. O kaya mga sobrang mga hikaw, yung ibang hikaw, minsan 3 yung hikaw, no? Ang dami mga kung ano-anong mga kung saan-saan nakabutas yung hikaw, nasa gilid ng tainga, nasa gilid ng ilong, nasa ilong, nasa labi, yung mga ganong mga sobra-sobra na po, no? Kailangan talaga maging simple lang. Yan, simpleng pananamit, simpleng ayos ang sarili. Yun po yung kasi para presentable, no? Yan, sabi ni Kuya Rizal, salamat Kuya Rizal. Yung kapuri-puri, no? Yung presentable at simple, di ba? Dahil nakakatuwa nga, di ba? Simple and elegant. Yan, nakakatuwa naman yung mga kapatid ko dito sa nasa no? Nagko-comment talaga sila. Yan, salamat. Totoo po yun, lalo pag hindi lang po dapat sa church, kahit sa loob ng tahanan mo at sa labas. Sa loob ng church at sa labas, dapat presentable ka lagi. Nakikitaan ka ng maayos na pananamit, no? Maayos na buhok. Huwag naman yung hindi ka na nagsusukulay. Di po ba? Mga kapatid, mga kababaihan, no? Lalo na tayo, kung may mga asawa na, dapat nakaayos, para sabihin nila, hindi tayo pinababayaan ng ating mga mister, no? Kasi ang napupuri doon, syempre, yung mga mister natin. Ibig sabihin na inaalagaan tayo ng mabuti. Di po ba? No? At isang karangalan yun para sa Panginoon, no? Na maayos ang pagsasama ng mag-asawa at maayos ang pamumuhay ng mga kababaihan. Ano ba pong sabi niya dyan? Kundi ang mabubuting gawang nararapat sa mga sumasampalataya sa Diyos. Amen. Ito yun. Hindi po kasi nakikita ang kagandahan saan? Sa panlabas na anyo.
Nakikita ang kagandahan saan? Sa pag-uugali. Amen? Sa pag-uugali. Kaya inside and out. Amen po. Bilang isang sumasampalataya sa ating Panginoon. Talagang kikilos tayo ng nararapat. Amen? At ano pong sabi sa verse 11, ang babae na kailangan tumahimik sa panahon ng pag-aaral at lubos na pasakop. Amen. No? Talagang may no? Kasi noong mga panahon siguro nila Apostol Pablo, no? May mga churches na talagang yung mga babae ay minsan maingay, nag-aaral, no? Pero dito na kailangan talaga pasakop, no? Kaya ibinaba ni ni Apostle po, no? Kaya sumulat siya, pinadala na niya, no? Kaya dito pa lang po, no, sa ating buhay, no. Anong sabi pa niya diyan, no? Hindi ko pinapayagang ang babae magturo o mamahala sa mga lalaki. Kailangang tumahimik siya. Alam niyo po itong na to, na misinterpret ko rin po to eh. Nung binigyan po ako ng yung mga aral, ayaw kong tanggapin kasi sabi nga babae ang hindi pwedeng mangaral ang babae o magturo. Lagi maano yun sa isip ko, sinasabi kasi may mga churches kasi na talaga na ang mga babae ay hindi pwedeng maging pastor, teacher lang, gano'n. Kaya hindi ko tiniyayakap yung pagiging pastor ko noong mga panahon pag tinatawa kong nung pinagkatiwalaan akong mamahala ng isang church. Talagang ayaw ko pong anuhin yun. Pero naliwanagan po ako at salamat sa Panginoon. Ang daming pinalimbawang mga kababaihan sa banal na kasulatan, no? Na nangangaral ng salita ng Diyos, na ginagamit sa church. Dito po yun, no? Sa Bible ko lang nabasa talaga. Pero kung makikinig ka sa tao, hindi ka maninindigan na tumayo na mag-share ng Word of God. Hindi ka mangangaral, hindi ka magsasama sa evangelism. Kasi matatakot ka, mahihiya ka eh. Pero salamat sa Diyos dahil ang pala nito ay sa mag-asawa din. No? Kailangan talaga magpasakop talaga. Kasi nga sabi nga 'di ba, sino unang nilikha? Si Adan. Hindi si Eva. Kasi si Eva ay saan galing? Kay Adan. Kaya nga ang mga babae ay dapat magpasakop sa asawa. Kasi galing po tayo sa ating mga partner. Tayo nga suitable partner eh. Doon tayo galing. Kaya nga, si Eva ay galing kay Adan. No? At si Adan ay nilikha ng Diyos. Kaya doon pa lang po, no? Kaya kailangan talaga, syempre, magpasakop talaga sa asawa. Sabi ko nga dati, nung natakal natin yung sa mag-asawa, no? Kaya pagdating po sa sa pamamahala ng bahay, syempre, nasa yan, parehas mag-asawa kung saan po no? Doon po ko talaga, kahit tahimik po yung asawa ko, pag siyang nagsalita rin sa akin, talagang tumatahimik po ako. Kaya pag ang mga babae, kagaya po sa akin, pag nagbubunga nga po ako, hindi na matutuloy yung pagbubunga nga ko. Kasi po, iiwanan na ako ng asawa ko eh. Ayaw niya makinig. Lalo na pag iba na yung tono ko. Sintonado na. Ano po yun? Lalabas mo na yun. Kaya nakakatuwa, no? Talaga ang mga lalaki ay provider ng pangunawa. Amen? Provider ng pagmamahal. Ano po? Hindi lang sila provider ng material na bagay, o ng pangangailangan sa luwantanan. Provider din po ng pagmamahal, provider ng pangunawa. Kasi malalawak ang pangunawa nila eh. Ako napatunayan ko yun sa aking husband. Malawak ang pangunawa niya. Hindi na kailangan pahabain yung mga maliit na issue sa loob ng tahanan. Maliit na bagay lang yan. Kaya ako bilang tumatahimik po talaga ako. Hindi na ako wala na eh. Ano pang ako magsasalita? Wala akong kausap. Diba? Hindi para akong sira ulo nagdadakdak. Wala akong kausap. Wala akong dinadakdakan. Diba ba? Kaya pag na ako, humingi na agad ako ng tawad sa Lord. Patawad. Kaya
Kaya nga, bago ka magalit, magbilang ka muna. Mag-pray ka muna. Iawit mo na lang sa Lord. Amen po? Iawit mo na lang sa Lord. Para hindi ka na no? Magpasakop po talaga, no? Kaya nga, ang ating asawa, ang lalaki, no? Kaya nga, ang mga lalaki, ang head of the church, no? Kaya nga kaming mag-asawa po. Sabi nga sa amin ng Pastor May at Pastor Dong, na kailangan tandem, partner kami. No? Kaya, kailangan kong hintayin yung asawa ko, no? Kaya sabi nga, kaming dalaw sa aming paglilingkod, dapat ang asawa ko po ay kasama ko sa paglilingkod. Hindi lang siya support. Dapat kasama ko siya talaga. Mahirap po kasi pag-support lang eh, no? Kailangan tandem kayo. Magkasama kayo talaga, no? Kaya napakasarap pag magkasama talaga ang mag-asawang naglilingkod. Hindi lang talaga suporta lang ang sa lalaki. Dapat ang babae ang nakasupport, no? Kaya nga lagi silang mag-partner. Ano po? Kaya yan, kailangan po talaga nating intindihin, unawain. At salamat sa Lord na unawaan ko po to, no? Kaya nung nakita ko na hindi pwedeng manahimik ang babae na hindi mangaral ng salita ng Diyos, dapat talagang mangaral din ang mga babae, mangaral talaga kung ano natanggap mo, no? Kasi tayong lahat po kasi ang inutusan ng Diyos, no? Sa Great Commission eh. Pero sa pamamahala talaga ng church, siyempre lalaki head eh. Ganun din sa tahanan, head lalaki. Kaya doon pa lang po mga kapatid. Siyempre, yung mga kalalakihan, porkat sila yung head, hindi na sila pwedeng din, no? Kailangan din talaga, ako tungtuwa ako sa mga lalaki na, ayaw na nila lumakalakihin. Kaya nga, nung kami, para hindi na daw humaba yung usapin, hindi na daw susunod na lang daw. Kaya ang saya-saya, hindi naman takusa, yung mga lalaki, no? Hindi naman po yun, no? Yung ibig sabihin, para hindi na po lumala o lumaki yung usapin, sila na minsan ang bumababa. Sila na minsan yung Kaya nakakatuwa, no? May mga ganong puso, no? Na mapagpakumbaba, nagpapakababa, no? Para lang sa kaayusan. No? Pero syempre, masisikapin natin, no? Mga kababaihan, no? Talagang, sumunod at magpasako. Apo? Kasi, syempre, di po ba, sino ba unang nadaya? Sabi niya dyan, sino ba yung unang nadaya? Di ba si Eva ang unang nadaya at sumuway? Kaya wag na nating gayahin yun. Wag na nating gayahin din yung leadership nila. Amen? Wag nating gayahin yun, yung leadership nila. Yan. Ano pa po dito? Ang sabi pa niya, hindi ko po, alalahanin ninyong si Adan muna ang nilalang bago si Eva. Yan, no? Hindi rin si Adan, kundi si Eva ang nadaya at sumuway. Ngunit maliligtas ang babae dahil sa pagsisilang ng sanggol. Amen? Kung may kababaang loob, siyang mamuhay sa pananampalataya, pag-ibig at kabanalan. Lahat po naman nung di ba, nagkasala, may talaga. May kaparusahan, di po ba? O tayong mga babae, mahirapan sa panganganak, di ba? Ang mga lalaki ay mahirapang sa paghahanap buhay, sila ay maghahanap buhay. Di po ba? Para sa kanilang pamilya. Hindi ka kakain na hindi mo pinaghihirapan. O di po ba? Yun po yung ng kaparusahan. Di po ba? Kaya doon pa lang po, no? Pag tayo po ay, maliligtas po tayo sa ating kababaang loob, no? At pag-ibig at kabanalan. Lalo na po tayo ngayon, no? Amen? Na naglilingkod sa Panginoon. Nakakilala sa Panginoon. No? Lalo na po ngayon. Dahil alam na natin yung katotohanan. Pag alam mo ang katotohanan, yun ang ating lakaran. Di ba sabi nga,
katotohanan ang magpapalaya. Pag nalaman mo ang katotohanan, magiging malaya ka. Amen po. Yung mga fried chicken natin, kainin na natin. Huwag na nating pairalin. No, kainin na. Lunukin. Amen? Lunukin ang mga pride. Amen? Kasi walang patutunguhan yan. Ang pride ay wala pong ano. Kaya kainin po natin. Kasi, tingnan niyo yung pride, di ba? Nasa gitna nun, pride. Yung sin, di ba? I din. Pag sa kasalanan, I din. Di ba? Ang gitna. Kaya, sikapin po natin. Amen, mga kapatid? Yan. Sa chapter 3, di ba? Yan, mga tagapangasiwa ng iglesia. Di ba? Ayan, nabasa niyo po. Hindi po ba? Sinamahan niyo ako nagbasa. Napakaliwanag po ang salita ng Diyos. Amen po? Ang sabi niya dyan, no? Pag ikaw ay ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Amen po. Kaya kailangan wala siyang kapintasan. Mabigat ano po, ang standard ng Bible na po. Walang kapintasan. Isa lamang asawa. Marunong magpigil sa sarili. Maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan. Amen? At mabuting tagapagturo. Di po ba? Yan po yung mga no? Ano pa dyan? Sabi niya dyan. Kailangan din siya hindi mahilig sa alak. Yan. Ibig sabihin, hindi mahilig sa alak, hindi lasenggo. Amen? Hindi mapusok, kundi mahinahon. Yan. Anong ibig sabihin ng hindi mapusok? Hindi impulsive. Hindi pa dalos-dalos. Hindi pa dalos-dalos na ano. Kaya nga, mahinahon. Di po ba? Kailangan mahinahon. Kung may problema, maging mahinahon ka. Hindi sabihin, lumayas kayo, lumayas ka. Di ba? Okay, bigla ka nananakit, mga ganon, di po ba? Dapat mahinahon. At ano pa sabi niya? At maibigin sa kapayapaan. Amen. Kasi lahat naman po ay nadadaan po saan? Sa maayos na usapan. Kaya nga may diplomasya tayong tinatawag. Amen, mga kapatid. Ayun, napakaliwanag. No? Walang kapintasan, no? Isang asawa. Amen? Totoo po yun. Tama po, Ate Kasing. No? Hindi pa bigla-bigla ng pananalita. Bakit po? Kasi nasabi mo na, damage is done. Amen? Damage is done. Kahit nag-sorry ka, mayroon na rin pong ano sa puso, nung nakarinig, nung pinagsabihan mo. Nakasugat na. No? Kaya, tayo po talaga, sa ating buhay, sikapin natin. Pag nabigla tayo, nakapagsabi tayo ng hindi magandang pananalita sa ating pamilya, syempre, hingi agad na tayo ng tawad. Para hindi na lumaki. Kasi may nasabi ka ngayon, tapos pinalala mo pa, hindi mo kinausap, ano na, no? Hindi lalong lumala. Doon nag-uumpisa yung PGH eh. Mahirap kaya laging nasa PGH. Tayo po, pinalaya na sa PGH. Di po ba, mga kapatid? Wala nang PGH sa bawat sa atin. Malayang-malaya na po tayo sa PGH. Kasi, siyempre, ayan, no? Kaya nga, bilang tagapangasiwa sa iglesia, yan po yung mga natin, no? Mga katangian, o mga dapat, no? Bukas ang tahanan. Yan, tumatanggap ng bisita. Amen. Mabuting tagapagturo. Yung mga natututunan natin, yung ginawa na nyo sa buhay natin, i-share natin, ituro natin. Kaya wag po tayong magsawang magturo, no, mga kapatid, mga nanay, mga nanay, wag po tayong magsawang magturo. Alam mo, minsan nalulungkot po ako, may narinig ako, napapagod na ako magturo. Nakakapagod yung mga anak ko. Alam mo, naririnig ko po yun. Minsan nalulungkot po ako. Nakakapagod na, nakakasawa na. Laging po tayo doon, aware. No? Kasi napaka po din, no? Kasi ang hirap naman po kasing magsabi tayo ng magsaing ka na. Kung hindi nga marunong magsaing, hindi mo dinemo. Lagi po nating tandaan, pag nagtuturo tayo, may demo. I-demo mo, ganito magsaing anak, ganyan, di po ba? Ganito magwalis. Kaya huwag tayong magsawa. Kaya pag nagkataka, pag hindi marunong magwalis yung anak mo, hindi marunong maglipid na igan, kasi hindi mo tinuro. Amen po. Ituturo po natin yun. Kaya maging, po tayo, no? Maging mabuting tagapagturo. Amen?
maging mahinahon, maging gentle, no? Yung ibig sabihin, yung pag nagtuturo tayo, hindi yung pasinghal, no? Ano po, yung mahinahon, yung may maayos na pananalita. Anak, ganito mag-ano. Ano po? Naranasan ko rin po yung yung ganong mga ugali na, ay, napapagod na ako magturo sa inyo ha. Pero nung talagang nag-ano ko sa Lord, sinikap ko po talagang disiplinahin ang sarili ko, mga kapatid. Ang hirap, pero kailangan natin gawin lahat. Bakit po? Ino-honor natin ang Diyos eh. Gusto mo paglingkuran ng Diyos eh. Pag gusto mo paglingkuran ng Diyos, gagawa ka. Kumikilos ang Diyos sa'yo, kikilos ka. Vice versa po yan eh. Two-way po tayo, hindi po tayo one-way. Ang one-way po ay si Jesus lang. Tayo po ay two-way. Ang Panginoon, ang nag-guide sa atin, nagtuturo sa atin ng dapat gawin, gagawin natin. No? Wag po tayong magsawa na magturo sa ating mga anak, magturo sa mga dapat turuan. Huwag tayong magsawa. Lalo sa loob ng tahanan, no? Sa ating pamilya. Huwag po tayong magsawa. No? Napakahalaga po yun. Pag nag-review ka, may pag-ibig. Pag nagsaway ka, may pag-ibig. Alam mo na, kaya kita tinuturuan, kaya kita sinasaway kasi mahal kita. Amen? Sikapin natin, no, na huwag tayong magkasala, no? Lalo pag huwag kang magalit, pag nagalit ka, iwasan mo magkasala. Sabihin, maging maayos yung pananalita mo, maging mahinahon ka, hindi ka pa bigla-bigla sa sinasabi mo, nananakit ka na pala, nakakasakit ka na pala, hindi mo alam, yung anak mo pala, masama na loob sa'yo, galit na pala sa'yo, nagingit-ngit na pala, no? Yun dapat nating iwasan, no? Yun na ating dapat sikapin bilang, na mamahala ng isang church o bilang isang leader, no po. Ano pa po sabi niya diyan? Yun, mahibigin sa kapayapaan, yun, sarap kaya na ang tahanan mo po. Kaya nga tahanan tahan. 'Di ba? Ibig sabihin masarap matulog pag ang tahanan mo ay tahimik o payapa. Kaya nga 'di ba? Ay, ayoko nang tumira dito 'di ba? Kasi ang mga tao dito ay demonyo, di ba nakakatakot, nakakahiya, di po ba? Tapos nagsisimba ka. Amen? Kaya dapat ang makita po sa atin ay ang katangian ng Panginoon. Makita sa atin, no, yung pag-ibig ng Diyos. Kasi pag ang pag-ibig ng Diyos ang kumilos sa'yo, ang siyang sa puso mo, kaya mong gawin yun. Kaya mong ibigin ang di ka ibig-ibig eh. Kahit yung anak mo na sobrang pasaway, kaya mo siyang Diba? Kaya mo siyang nak, mahal kita. Diba? Kaya wag po tayong magsawa mga kapatid, no, na ang yung ating asawa, kung ang ating asawa ay iload natin sa Panginoon. Kaya nga sabi nga, tuhurin, tawa ako doon yung tuhurin, no. Ibig sabihin ng tuhurin, iload natin sa Panginoon sa pananalangin. Yun yung tuhurin, no po. Lumuhod tayo sa Panginoon, no. Kaya nga, 'di ba tayo, minsan hindi lang natin niluluhod, may fasting pa. No? Pinagpa-fasting pa natin, no, na tugunin ng Panginoon yung panalangin natin sa ating mga anak, na sila'y baguhin, no, sila'y maging malapit sa Diyos, no, yung ating mga asawa, o ating mga husband o misis, di po ba, na maging kasama natin sa paglilingkod. Amen? Ano pa po? Ayan napakaliwanag po, di po ba? Kailangan siya'y mahusay, mamahala saan? Sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Ayan po, napakaliwanag. Sinusunod. Kaya nga minsan nalulungkot ako pag sabi, ay, hindi na ako sinusunod ng mga anak ko. Naku po, di po ba? Saan sumusunod na? Sa mundo. No? Sa mundo na. Kaya talaga, ang pagtuturo po, saan po nag-umpisa? Sa loob ng tahanan. Hindi po sa school. Sa loob po ng tahanan mismo nag-umpisa ang pag-aaral, pagtuturo sa mga anak. Hindi po sa school. Kasi po, 1 taon pa lang anak mo, o wala pa 1 taon, tinuturuan na natin. Amen po, tinuturuan na natin. Ang pagpasok nila sa school, nasa 5 years old na, mga ganun na, up, di po ba?
Kaya sa atin po nag-uumpisa ng pagtuturo saan? Sa loob ng tahanan. No? Kaya, ayan, no, natin, no, hindi gahamon sa salapi, no, kailangan siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya ay hindi niya kayang pamahalaan? Totoo ba yun? Di po ba totoo po yun? Doon pa nga lang sa circle ng pamilya mo, hindi mo kaya, di lalo sa church. Ang dami-dami ng tao sa church. Di po ba? Mas maraming doon, di po ba? Yan. Po, kailangan siya'y matagal ng nananampalataya, kung hindi, baka niya, siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng dyablo. Ano pa po sabi niya diyan? Kailangan din siyang iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa iglesia at nang di siya mapulaan at hindi mahulog saan? Sa bitag ng dyablo. Yun po, napakaliwanag. Amin po. Pero sa panahon natin, hindi naman kailangan dun sa yung matagal na mananampalataya. Yung makita mo talaga, yung pagbabago sa buhay niya. No? Alam niyo, karamihan ng mga bago, nag-aalab. Alam niyo, yung on fire lagi, kasi talagang naramdaman nila yung pagbabago sa kanilang buhay. No? Nakita nila. Nakikita natin yung nag-aalab talaga, yung excited maglingkod sa Panginoon. Amen po. Yung nakikita mo talaga na pero sa totoo lang po talaga para hindi tayo mahatulan, no? Para hindi maging palalo. Kasi minsan, bago pa lang ako, ginawa na ako ganito. 'Di ba? Minsan nagkakasungay. Sabihin, naging matigas ang ulo. No? Kaya nga napakahalaga po yun sa natin. Kaya nga may training, di po ba? Sa mga bawat churches may training. Talagang inaalam nila kung yung in-ordain o yung mga tinatalagan nila na tagapangasiwa ay po. May andun po talaga yung quality, no, ng isang tagapangasiwa. Inaalam po talaga nila yun. No? Talagang mayroon po tayong standard na sinusunod. Kasi syempre po, sino po unang mapapahiya? Ang ating Panginoon. Hindi naman po tayo ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Amen po mga kapatid. Para hindi po tayo madaya. Sabi nga, hindi tayo mabitag, hindi tayo mahulog sa bitag ng kaaway. Po, kaya talagang maingat sasalain talaga yung mga tagapangasiwa. Amen? Dito naman po tayo sa anong sabi? Ang mga tagapaglingkod sa iglesia o yung mga naglilingkod sa loob ng church. Amen? Alam po natin, no? Sa mga naglilingkod sa loob ng church. Maraming ministry sa loob ng church, di po ba? Kailangan naman ang mga magiging tagapaglingkod sa iglesia ay maraming marangal, tapat, mangusap. Amen. Yan yung tapat, mangusap, no? Hindi sugapa sa alak. Ayan din naman. Dito naman sugapa. Doon naman sa kabila mahilig, no? Ano pa sabi? At hindi sakim. Dito naman hindi sakim, no? Doon sa kabila gahaman. Amen. Sa tagahaman, no? Pero wala naman din po halos pinagkaiba niyan talaga, no? Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya. Amen? Na ating ipinapahayag. Amen po? Ayan, no? Anong sabi pa mo dyan? Walang dapat ikahiya. Amen po? Wala po tayong dapat ikahiya, mga tagapaglingkod ng Panginoon. Amen? Sa iglesia, wala po dapat tayo ikahiya. Pag ang salita ng Diyos, ipangaral mo. Ba't ka mahihiya ipangaral? No? Kasi sabi nga, pag ikinahiya mo ang, kinakahiya mo ang Diyos. Ano sabi yan? Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Amen po? Alam niyo, totoo po yun. Totoo po talaga to. Sa loob ng church, matindi po talaga ang no? Alam ng bawat isa po yan na mga naglilingkod sa loob ng church kung anong pinagdaanan bago maging leader. Amen po? Mayroong pamantayan. Bago ka ilagay sa tamang posisyon, marami kang gagawin pa. Marami pang isasaalang-alang. Hindi agad-agad Hindi agad-agad nagsinasalang yan. Hindi agad-agad binibigyan ng tungkulin yan. No?
Hindi agad-agad po. May pagsasala, mayroong pagtuturo. Hindi mo naman pwede ilagay na leader yan kung hindi naman umaati ng prayer meeting, hindi umaati ng mga leadership training. Di po ba? Siyempre, umaatin muna ng leadership training, umaatin ng pagsamba, di po ba? Nakiki-involve sa gawain ng Panginoon, nakiki-involve sa ministry, no? Kaya nga sa kanya-kanyang ministry, doon nagkakilala ng bawat isa eh. Di po ba mga kapatid, yung mga tagapaglingkod, di po ba? Makikilala mo kung anong ayaw kainin ng isa, kung ano yung gustong kainin, saan siya expert, di ba? Anong expertise niya. Makikilala po natin ang bawat, lalo na yung mga tagapaglingkod. Makikilala ng bawat isa't isa. No? Doon pa lang po, no? Talagang, ako, galak na galak ang puso ko. Nakikita ko yung mga humbleness, no? Kalabi, no? Kalain mo yung may mga maayos at mamumuhay, no? Yung mga edukado, mga graduates ng no? No, talagang naglilingkod sa church. Grabe, no? Yung kababaang loob. Grabe yung pagkatawag ng Lord sa kanila. Doon ako napaka-humble nila. Grabe. Talagang, ang paglilingkod nila talaga ay mararamdaman mo talaga na buong puso. May katapatan. At hindi lang sila naglilingkod sa ako nakasama ko kasi ang kitchen, no? Nakita ko talaga yung servanthood talaga. Grabe. Talagang down to earth talaga siya. Tapos nangangaral pa yan ng salita ng Diyos, no? Naglilid pa yan. Grabe, no? Grabe talaga yung ng paglilingkod nila sa Panginoon, no? Wala akong nakitang nagreklamo. Talagang sunod. Amen? Hindi sila kasi kilala nila yung Diyos silang pinaglilingkuran nila eh. Hindi naman sila naglilingkod sa tao, naglilingkod sila sa Diyos. Yung Diyos sa pinaglilingkuran nila, na tumawag sa kanila, no? Doon talaga ako umahanga, no? Sa mga naglilingkod talaga na hindi nagrereklamo. Sunod lang. At doon nakikita mo talaga kung ano yung result ng kanilang paglilingkod. Grabe talaga. No? Ayan po, sabi kailangang subukin muna sila at makitang nararapat bago gawing tagapaglingkod. Amen? Lahat po yan. Hindi ka naman i-assign na prayer warrior kung hindi ka naman nananalangin. I-assign ka bang prayer warrior, prayer intercessor kung hindi ka naman marunong manalangin. Amen? Ang alam mo lang panalangin mo, Jerusalem mo lang. Hindi ka marunong mag-pray ng Judea at Samaria. Ang prayer warrior, pinagpipray lahat yan. Jerusalem, Judea, and Samaria. Hindi lang puro Hindi pwedeng puro pakabig. Hindi ka pwede sa prayer intercessor. Pag puro ka pakabig, sarili mo lang pinagpipray mo. Amen po. Kaya sinasala po yan. Hindi ka pwede i-assign dyan. Hindi ka pwede dyan. Hindi po ba? Hindi ka pwede i-assign sa kitchen. Hindi ka naman marunong pala magluto. Hindi po ba? Siyempre, nilalagay po dyan yung mga marurunong. Yung mga talagang kasi pag hindi ka marunong, lalong tatagal yung gagawin doon. Kaya nilalagay po doon yung mga Hindi ka naman pwede ilagay sa ushering, hindi ka marunong umiti. Di po ba? Ang nilalagay po sa ushering, yung nakangiti. Yung maiinganyo yung yung papasok, i-invite mo. Yung marunong kang mag-assist. No? Kaya tingnan nyo lagi, lahat ng mga ushering nakangiti, ang saya, no? Abot tenga ang ngiti. Iyahatid ka pa sa upuan mo. Amen po ba? Yun ang ushering, nag-ina-assist ka talaga. Hindi yung pagpasok, ginamayan ka, tas wala na. Bahala ka na sa buhay mo. Kaya susunod, yung iba, hindi na babalik. Kasi hindi naman yung nag-asay, nakasimangot. Di po ba? Wala pong ganong ushering. Wala pong ganong ilapalagay po doon. Kaya doon nilalagay sa tamang posisyon, sa tamang ministry. Amen po. Ganon po ang mga naglilingkod saan? Sa church. May kanya-kanyang ministry na doon nilalagay. Doon sinasala po talaga yan. No? May training po talaga yan. Amen po. Ano pong sabi po dyan? Kailangan ang kanilang mga asawa ay matitino. Amen? Hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Amen po? Diba? Nakita po natin yan. Nabasa po natin. Ibig sabihin matitino. Amen? Ano pa? Hindi pintasera. No?
Hindi pintasera, no? Yung mga partner natin, di po ba? Yung mga naglilingkod, di po ba? Sa loob ng simbahan, no? Ano pa po ang sabi niya dyan? Kailangan din, ay isa lang ang asawa. Amen? Hindi pa iba-iba. Alam niyo, nung narinig ko yung pa-eva-eva, alam mo ba yung pa-eva-eva? Yung pala pa-eva-eva, yung pala, no? Yung iba-iba yung asawa, no? Yung pala yun, no? Ano pa po sabi niya dyan? Kailangan din isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa iglesia. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan. Ayan po, hindi lang po yung mga tagapangasiwa ng church, no po? Pati yung mga tagapaglingkod. Ano po? Maayos siyang namamahala saan? Sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ayan po. Ano niyo po, mga kapatid? Ayan po, napakaliwanag. Marunong magpasunod sa kanyang anak. Amen. Amen. Talagang hindi ka dapat magyabang talaga. Hindi ka mayabang magsalita, no? Hindi mo pwede sabihin, oy, akong leader dito. Diba? Akong nilagay dito. Diba? Hindi po ganun. No? Kaya nakikita po natin, karamihan ng mga naglilingkod, humble. Hindi hambog. Humble. Mayroong kababaang loob, may mamagpakumbabang puso. Ano po? Talagang tulungan. Laging may, ano po ito, ganon. Di po ba? Yun po yung mga pananalitang, no? Maririnig mo sa mga tagapaglingkod na may kababaang loob. Moro may pake. Hindi yung para kang dominant na nag-uutos ka lang na, oy, hugasan mo to. Oy, ito. Parang no? Mag-utos na po. Kaya ako, sa aking obserbasyon sa lahat ng mga tagapaglingkod, natutuwa po ako kasi talaga, puro humble. No? Andun yung kababaang loob, may nahon, grabe, nakakatuwa talaga, no? Doon makikita na ang Diyos ay nasa kanila, na ang Panginoon ang pattern nila. Amen? Nakakatuwa yung mga ganong mga tagapaglingkod na kasama mo sa church. Amen? Lalo mo pa silang mamahalin. Amen po? Lalo mo silang mamahalin. No? Dahil makikita mo talaga yung paglilingkod nila sa Diyos. No? Talagang, selfless talaga sila, no? Hindi nila inaano yung sarili nila talaga. Ano pa po yung sabi ng diyan sa ating binabasa? Amen? Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat. Amen po? Igagalang ng lahat. Amen? Ano sabi diyan? Buong tapang nilang na ipapahayag ang pananampalatayang na pa sa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen po, mga kapatid. No? Yan pa lang, no? Buong tapang mo ipangara, no? Ipahayag ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya pag sinabi mong born again ka, makikita sa buhay mo na born again ka, binago ka ng Panginoon. Born again Christian po ako. Hindi po born again, born again. No? Born again Christian po ako. Amen? Ibig sabihin, nakikita na binago ka ng Diyos. No? Yung dating ikaw, hindi na ikaw. Kung dating ikaw ay lasing, ikaw ay dating mabunganga, ikaw ay dating hindi mahinahon. Ngayon, mahinahon ka na lahat ng nun. Positive, po nun, nakikita na sa'yo. Kasi ang pattern natin ay ating Panginoong Jesus. Siya ay, be Christ-like. Amen, mga kapatid? Ano po ba ang sabi niya dito? No, sa verse 14, malaki ang pag-asa kung magkita, no? Yung sa, ang hiwaga ng ating reliyon. Sino po ba yun? Hindi reliyon ng, ang itinatas natin. Ano po yun? Ang ating Panginoong Jesus. No? Ang ating Panginoong Jesus po, no? Ang po natin dito tinataas. Yan po yung hiwaga ng reliyon na natin, ang ating Panginoong Jesus, no? Sabi niya diyan, no? Ano sabi niya diyan? No, gayon sa 15, upang hindi man ako makarating agad na malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos. Amen. Sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Amen po. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating reliyon. Amen? Ano po yun? Siya'y nahayag ng maging tao. Amen? Kasi nagkatawang-tao ang ating Panginoong Jesus, no? At pinatutuhanan ng Espiritu. No? Nakita ng mga anghel. Ipinangaral saan? Sa sanlibutan. At sa langit ay tinanggap. Amen po?
Nagpatunayan natin yan sa buhay ng ating Panginoon Jesus, nagkatawang tao siya. Kaya nga, laging minsan, nobody's perfect, pero may perfect ang ating Panginoong Jesus. Nung nagkatawang tao, hindi siya nagkasala. No, blameless siya. Kaya 100% Diyos, 100% tao ang ating Panginoong Jesus. Kaya nakitaan talaga natin na hindi nagkasala ang ating Panginoong Jesus. No? Oh, umiyak siya, nagalit siya, nakitaan. Kasi naging tao eh. No? Kaya doon pa lang po, no, ang ating Panginoong Jesus ay nakita mo, naranasan mo. No? Hindi lang natin siya nabasa sa Bible, naranasan natin ang ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay, mga kapatid. Alam natin, pinatutuhanan talaga ng Espiritu Santo, no? Pinangaral talaga, sa buong sanlibutan. At patuloy na pinapangaral ngayon. Amen? No? Nasaan ang ating Panginoon? Di ba nasa langit? Nakaluklok sa kanan ng trono ng ating Panginoong Diyos Ama. Amen po, mga kapatid. Kaya doon pa lang. Dito pa lang po, mga kapatid, no? Nawa ang ating napagbulay-bulayan ngayon. Alam ko, ang bawat isa ay mayroong kapahayagan ng Diyos, no? Sa ating lahat, nangusap ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa Banal na Santong Espiritu po sa ating pagninilay ngayong oras na to. Po. Pasensya na po ang bawat isa. Nasumobra po tayo sa minuto. Amen po, ng oras. Po. Salamat po talaga sa Panginoon. Dahil pinaalala niya sa bawat isa, no? Sa bawat isa sa atin, kung gaano siya kadakila sa ating mga buhay, kung gaano kahalaga ang pananalangin. Amen. Kung gaano kahalaga ang paglilingkod o tagapagpapangasiwa sa ating mga iglesia, no? At kung gaano kahalaga ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen po, mga kapatid. Hallelujah. Manalangin po tayo. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan po sa lahat. Maraming pong salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming napagbulayan. Tunay nga, O Lord, na pinaalala mo sa amin kung gaano kahalaga ang mga pag-uugaling ito, Panginoon, bilang mga lingkod mo, bilang mga pinili mo, Panginoon. Lord, palalo mo kaming pagawaran ng tapang na ipangaral ang katotohanan, Panginoon. Na ang katotohanan na ikaw ay Diyos na buhay sa aming mga buhay. Na lalo pa naming sinupin, Panginoon, ang aming mga sarili upang maging maayos at tagapaglingkod, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon, sa iyong kaharian dito sa lupa. Lord, salamat po. Gamitin niyo ang bawat isa sa amin mightily and effectively, Lord. Lalo na pa ngayon, Panginoon, nalalapit ng pagbabalik mo, O Diyos. Nawa kami, Panginoon, ay laging maging handa, Panginoon. Laging maiayos ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, Panginoon. Lord, salamat, dahil masarap maglingkod pagkasama ang aming pamilya. Mas maraming kaluluwa ang maaakay namin, O Diyos. Kaya Lord, samahan mo kami, katagpuin niyo ang bawat sa amin. Lalo na, Panginoon, yung mga naghahangad maglingkod, Panginoon, sa iyo. Lord, katagpuin mo sila, Lord. Katagpuin mo, Panginoon. Dahil hindi po biro ang maglingkod, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon. May mga tatap kasi, mayong 4 na Panginoon, yung banat, binat, bakbak, bunot, Lord, ay aming mararanasan talaga, Lord. Kasi maraming tatanggaling mga ugali na hindi karapat-dapat. Dahil ikaw ang pattern namin, Panginoon. Ikaw po ang pattern namin, O Diyos. Sabi nga lagi, Panginoon, be Christ-like, Panginoon. Lord, salamat, dahil ikaw ang good example namin nung nagkatawang tao ka, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo ang bawat sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makalakad, Panginoon, ng nararapat, Panginoon, sa iyong salita, O Diyos. Panginoon, sa oras na to, kung sino man, Panginoon, ang may sakit, Panginoon, Lord, hipuin mo, Panginoon, ang kanilang mga puso. Hipuin mo, Panginoon, ang kanilang buhay, O Diyos. Kung ano man ang part ng kanilang katawan na may sakit, Lord, idaloy mo, O Diyos, ang kagalingan nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw, O Diyos, ay makapangyarihang Diyos. Ikaw ay nakakakilala sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, ikaw ang aming Jehovah Rapha, Panginoon. Idaloy niyo po ang kagalingan, Panginoon, sa bawat may sakit, Panginoon. Dahil ikaw ang aming Panginoon na nagpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman.
Kaya sa lahat ng naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, lahat ng may nararamdaman na sila'y pinagaling na, ay angkinin po natin sa pangalan ni Jesus ang kagalingan in the name of Jesus. Lord, salamat. Salamat sa kagalingan na iginawad niyo po sa bawat isa, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan. At salamat din, Lord, sa mahaba mong kamay, sa mawagpala mong kamay, sa mga nangangailangan sa pinansyal, Panginoon. Lord, abutin mo sila, Lord. Ikaw ang Jehovah Jireh namin. Ikaw, Panginoon, ang nagpuprovide ng lahat ng pangangailangan namin. Lord, katagpuin niyo po sila, Panginoon. Katagpuin niyo, Panginoon, hallelujah, ang mga nangangailangan, Panginoon, ng financial, O God. Pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat ng trabaho, negosyo ng bawat anak mo, Panginoon. Pagpalain niyo po, O God. Hallelujah. Salamat, Lord, sa provision mo, Panginoon. Ganon din po, O Diyos. Hallelujah. Ang aming pastordong at pastora, may Panginoon, at ang buong sambahayan po nila, Lord, pagpalain niyo po sila, Lord. Malakas at malusog na pangatawan ang patuloy niyo ipagkaloob sa kanila, ugahan. Palakasin niyo po sila lagi, O Diyos, upang lalo pa nilang magawa, Panginoon, ang mga das mo sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga buhay, upang lalo pang maraming kaluluwa ang maabot, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang mga buhay, O God. Salamat po sa buhay nila, O Diyos. Pagpalain niyo po silang lubos, Panginoon. Pero din po lahat ng mga pastors and leaders po namin, O God. Pagpalain niyo po sila, Lord. Salamat po sa kanilang mga buhay, O God. Patuloy niyo po silang bigyan ng tapang, Panginoon, no, ng lakas ng loob na ipangaral, Panginoon, no, ang salita mo, Panginoon. Lord, salamat sa kanilang mga buhay, O Diyos. Salamat, Lord, na nilaan nila, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Lord, upang maabot, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, hindi pa nakakilala sa iyo, Lord. Salamat po na sila masipag magturo. Hallelujah. Lord, salamat sa kanilang mga buhay, O God, sa aming mga pastor, Panginoon, sa aming mga leaders na patuloy na nagpapagamit ng buhay, Panginoon. Lord, salamat. Pagpalain niyo po sila lahat, Panginoon. Oh, hallelujah. Lord, sa lahat ng mga papasok sa kanilang mga trabaho, pupunta sa kanilang mga ministry, Lord, ingatan niyo po sila. Ingatan niyo po sa bawat sinasakyan nila, Lord, sa biyahe nila, sa mga nagdadrive sa kanilang mga sariling sasakyan, Lord. Pagkatuloy niyo silang gawaran ng physical and mental alertness, Panginoon. Hallelujah. Na sa kanilang pagdadrive, Panginoon, ilayo niyo po sila, Panginoon, sa kapahamakan, O God. Lahat ng mga kasabay nila, Lord, ng mga sasakyan din, Lord, kaliwat kanan, likuran, unahan, Lord, ay ingatan niyo din po, Panginoon, upang lahat po sila, Panginoon, ay makakarating sa kanilang destinasyon ng ligtas at payapa, Panginoon. Lord, salamat. Patuloy niyo kaming gamitin, Panginoon, mightily and effectively, Lord, sa iyong makaharian dito sa lupa, Panginoon, at ikaw ang may taas sa aming mga buhay. Lord, maraming pong salamat. Salamat sa lahat ng mga kasama ko sa FB Live, Lord. Iyong pagpalain, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, mag-manifest, Panginoon. Makilala sa kanilang buhay. Patuloy kang magpakilala, Lord, sa kanila, O God. Patuloy kang magpakilala, Panginoon, na ikaw ang Diyos na sinasamba namin ay Diyos na buhay, na may gagawin pa sa aming mga buhay. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming pong salamat sa pagsama mo po sa amin. Patuloy niyo kaming samahan sa buong maghapon ito. Patuloy niyo pong katagpuin ang bawat sa amin. Muli, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid sa pagsama niyo po sa akin. Salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming pong salamat. Yan. God bless po mga kapatid. Bukas po, samahan niyo po muli, no, ang daily life sharing devotion po, no po. Kaya salamat po. God bless po.